Bitcoin, may support nga ba sa 33K? What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, pagkukwentuhan natin yung support ng Bitcoin dyan sa 33K matapos mauntog sa resistance ng 36.5. Ay gaano katibay ba yung 33K? Talaga bang yan ay support o baka naman matanggal yung R niyan, ha? na support. Ano mangyayari dyan? Silipin po natin yan. Let's have a short prayer bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of Cryptoverse. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos at titas, baka hunaligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel. Second channel na po natin ito about cryptocurrency naman. Anything and everything under the moon and going to the moon ay pwede natin pagkwentuhan ho dito sa ating tambayan. Kung naghahanap kayo ng ka-explore dito sa ating tambayan, huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, importante po ito, pakisulat. Monday to Friday, 10:30 to 11:30, may live tambayan po tayo. Pwede kayong makipagkulitan sa mga tambay, pwede ho kayong magtanong para mas maintindihan itong Cryptoverse, no? Kung bago kayo sa cryptocurrency, meron tayong Crypto Starter Kit sa dulo po ng video na to. Pwede nyong i-click yung link at panoorin yon. Pati kung paano kayo magte-trade sa Binance. Pati kung paano kayo magkakaroon ng commission sa mga trades ninyo sa Binance. Nasa dulo po ng video na to. Sa kalagitnaan po ng ating video, kung naisipan nyo lang na nagandahan kayo at gusto nyong i-like, huwag kalimutang pindutin yung like button, ha mga titos and titas, at yung skip ads button kalimutan nyo na muna, wag pipindutin, delikado, baka makuryente kayo. Yan, ha. Unahin natin mga balita muna bago yung chart. Galing sa CoinMarketCap, global regulatory action against Binance heats up as TSEC file complaint. Regulatory authorities across the globe are turning the heat onto the world's largest cryptocurrency exchange, Binance. The latest to do so is the Thailand Securities and Exchange Commission. This follows hot on the heels of the Cayman Island Regulatory Authority stating yesterday that Binance does not have the regulatory compliance there. Also, the UK watchdog, the FCA, banned Binance from regulated operations in the UK only 3 days ago, no? Last week, yung Canada, isang province sa Canada, binandin ang Binance po, no? So mukhang medyo nagkakaroon ng regulatory issues itong si Binance, ha mga titos and titas. Kanina may nabasa tayo, Singapore din, ha? O yung mga titos and titas natin dyan na nasa Singapore ay mukhang hindi muna kayo makakapag-trade dito sa Binance hanggat hindi nila naaayos yan. I think dun sa Canada, yung part ng Canada na, kasi nung nagwe-webinar tayo, may isang Tito Natics tayo na nandoon. So nag-notify na sa kanila na magpo-pull out ang Binance sa Canada, sa province na yon, I think Ontario, hanggang na December 31 na lang, no? I hope dito sa ibang mga countries, kasi pag country, 'di ba? Medyo malaki yan. Like for example, Singapore, 'di ba? Thailand, no? Philippines, no? So sana ay mag-comply si Binance, mga titos and titas, no? Kasi otherwise mababan din sila, no? Dito po sa ating bansa, no? Although may mga iba pa naman na pwedeng, kaso nga lang syempre kailangan talaga no? Ako naman, we are pro regulators Kailangan lang naman makipag-coordinate, no? Para at least for the protection din, no? Kasi syempre magagawa ka ng negosyo rito sa Pilipinas o sa bansa, 'di ba? Siya kailangan sumunod, no? I hope maayos ni Tito Zizay yan, ha? Wag sanang lumaki yan. Tito Zizay, active ka pa naman sa Twitter, ha? If you can understand this message, translate mo na lang if you cannot. Yun Next balita natin, galing ulit sa CoinMarketCap. JP Morgan is bullish on crypto staking ahead of ETH 2.0 launch.
Analysts at US Bank JP Morgan foresee staking to become a multi-billion market as environmental concerns come into play for top cryptos like Bitcoin, they wrote in a recent report to client. The team, however, pointed out Ethereum's upcoming ETH 2.0, the shift to a proof-of-stake consensus design away from the current proof-of-work design would jumpstart a bigger move to staking-based cryptocurrencies among the general public. DeFi, decentralized finance, will really be a big thing in the future, no? So yan nga yung staking, 'di ba? Ang laki ng reward ng staking. So this is something that we should not ignore, no? So yung Ethereum, wala naman din kasing nagbago eh. Sabi nga natin, presyo lang ang nagbago, bumaba lang, 'di ba? Yung presyo ng mga cryptocurrencies. But the projects, especially the good ones like Ethereum, Cardano, BNB, VeChain, and the rest ng mga big caps, tuloy-tuloy naman ang development po ng projects nila, no? Eventually, the price will catch up, no? Ang kagandahan dito sa mga bossing nitong mga big caps na altcoins, wala silang pakialam sa price. Totoo po 'yon, no? Sila technologist kasi, no? They just want to develop the and improve the technology. Alam nila na the price will just follow. They don't care about the price kasi tinetrade eh. So, tama nga naman yun. Ano? They focus on what they do best, yung technology. Yan po. Next balita natin. Galing sa You Today, former Bitcoin bull now predicts crash to 10,000. It's gonna get worse and worse and worse. Basahin natin to ha. Sino ba tong Bitcoin bull na to? During his recent interview with Stansberry Research, Clem Chambers, aba si Tito Clem to ha. Tito Clem, ano ba nangyari? CEO of ADVFN forecasted that Bitcoin could crash to 10,000. Chambers explains that the top cryptocurrency constantly repeats the same pattern based on its quadrennial halving event. It goes up like a rocket, it comes down like a rocket, it's the same cycle, it's the same audience, it's the same driver, and therefore, it's the same pattern. Aba, magaling din pala sa pattern recognition to si Tito Chambers, ha. Eto pa, ha, tandali lang, tuloy natin to, ha. He adds, dinagdagan that Bitcoin could tank as low as 7,000 during a capitulation phase, but the flagship coin won't stay at this level for extended periods of time. So, parang he is calling a bottom at 7K pero hindi daw po tatagal dyan. Ano? Chambers says that crypto winter is already here. No, yan po yung bear market, but he sees it. Ito ha, ito yung dulo ng balitang maganda eh. He sees it as an opportunity to accumulate more coins. He says that those who bought at 60K, yung near the top, will have to wait a long time to get their money back. So, it's like guarantee. Ako, good news to para sa akin, no? Mga titos and titas, no? Bakit? Una, it's like guaranteeing. JP Morgan na nagsabi nito eh, no? Nakabili ka ng 60K, para sinasabi ni JP Morgan, you just have to wait a little longer. Diba? Babalik pa rin. Hindi naman niya sinasabing magsisiro. Sabi nga niya, pwede mag 7K pero hindi tatambay doon. Mga titos and titas, no? So, doon sa mga budigero na naiwan sa 20K, this is the chance to buy more kung sakasakali man tama ito si Tito Chambers, no? But then again, ito ho ay mga institutions eh, 'di ba? So they are late in the game, nauna naman talaga yung mga retailers sa kanila, so they will do what they need to do para makabili ho ng mura. So habang nagmumura yan, they will continue to buy. Kasi marami ho sila, maraming pondo to eh. No? Pag ngayon sa 30, nakikita natin may mga whales na bumibili. Kung bababa man, just in case tama ito, continuously mamimili ho itong mga to. Siya na nga nagsabi eh, di ba? Yung 60K will just have to wait. Yung nakabili sa 60K. So, ibig sabihin, if you bought at 30, you bought at 20, you bought at 10, kung bababa man to, and you bought at 7, most likely yung 60K babalikan. Gets, mga titos and titas? So, itong Bitcoin, yung laro dito is for the long haul po ito. You can trade this, no? Kung marunong kayo mag-trade, no? Katulad ng ginagawa ng mga ibang titos at titas natin, nothing wrong.
no? Para sa akin nga, kung marunong ay mas maganda dahil dadami pwede ka maka-accumulate ng Bitcoin by trading, buying, selling low and buying lower. 'Di ba? Yan ho yung ginagawa ng iba rito, no, mga titos and titas. So yan wala naman except dun sa Binance na regulatory news, wala naman tayo ibang mga matitinding news na nakikita no? Mukhang naubos na. Naubos na yata. So ipasok na natin yung chart natin. Mga titos and titas, ito yung 4-hour chart ng Bitcoin. Sandali po lamang, hahanapin natin yung pattern. Matibay yung 33, yun lang ang masasabi ko. Itong area ng 33K matibay po yung support dyan. Pero titignan natin kung gaano katibay, kaya nga baka matanggal yung R Ngayon po ay we're trading at 33,250. As of press time, July 2, 9:31 PM. Baka pag napanood nyo to, hindi natin alam kung baka nakaalis na dyan yung presyo. So yan po mga titos and titas, nakakakita tayo ng support sa 33K ni Bitcoin. Kung sakali pong bumigayan, so puro support muna tayo. May nakikita akong support somewhere dito sa 32.3. Ito po yan. Yan, yung area po na to. Tignan natin sa 4-hour. Mas malinaw So, may mga trades kasi dyan So, yan. Naging support po dyan. Ito, naging support din ito. Dito, naging support din. Diba? Sa area po na yan. Dito, nagbabad din siya dito sa area na yan. Yung 32.3 area. So, ini-expect natin na magiging support din. Posible ding maging support yan. Just in case, tagusin yung 33 talaga at bumigay na. Ang mga resistances po sa 4-hour chart tayo nakatingin kasi trading below all the lines na to no? So para mag-flip ito into a bullish ay kailangan niyang ma-regain at least ito 35, malayo-layo no? Kailangan ma-regain ito 35 kung gusto nito maging bullish, di ba? So magiging ganyan yan, di ba? At least ma-break itong 35 area ito. Itong green line, no? Pero napakarami kasi marami pa po resistance. But then again, alam niyo naman si Bitcoin ay full of surprises yan, balikan natin yung so yan and then ultimately 36.5 yung resistance, no? Kung sakaling tumagos yung 32.3, balikan natin yung support. 30 na ho yung next na tinitignan natin and then going down to 28. 30 ka 28.8 yung recent low, no? Doon lang muna tayo tumingin na support. And then let's see pagka gumagalaw na siya, kasi baka mamaya nakatingin tayo doon sa pinakadulo, mamaya doon kayo nakaabang tapos hindi kayo mabigyan. Kasi nakatingin na kagad doon, no? Kasi pababaho ng pababa ito, yun nga lang at some point kasi nakikita nyo naman nagba-bounce, no? Balikan natin yung pattern na nakita ni Tito X dito. Ito po yon. So, nandito. Tapos na po ito. Ito po yung kamukha niyan. Okay. Ito po, tapos na rin. Ito naman po yan. Yung medyo paangat din ng konti. So, kasalukuyan po ay nandito tayo ngayon sa pattern na to. Malapit na ring matapos to. Gaano katagal ba to? Kung bibilangin natin yung kandila, dulo-dulo bago mag-drop. Hindi, matagal din. 2 days din pala to na bumaba dyan sa area na yan, 14 bars, 14 candles, no, mga titos and titas, bago siya finally nag-drop. 14 na 4-hour candle. So, kung susukatin natin, nakakailan na ba tayo? Ngayon po ay nakaka-9 pa lang tayo. So, meron pa tayong 5 4-hour. So, kasama natin yung alas 12 ngayon. Hindi, ito na yung alas 12 ngayon So, yung 4, 8, 12, 4, 8 ulit. So, bukas ng gabi. Ganun ba yan? Kung tutuloy, Kung tutuloy, mga titos and titas. Kaya medyo crucial yan, 33K, no? MACD natin, medyo similar din po dito sa nakita naman natin na to, no? Yung parang kala mo kakambyo, lumiliit ito, pero hindi rin tinuloy, no? So, we're just waiting for the pattern to duplicate, no? So, syempre, ang bias mo pa rin, since weekend din naman,
pwede pa rin talagang mag-drop, no? But be ready rin just in case umakyat, di ba? Biglang umakyat yan, ha? Baka, lalo na kung naka-short kayo, baka malaglag yung short, ha? Baka maipit. Maipit yung short. Ngayon, mga titos and titas, magwi-weekend tayo. Pababaunan kayo ni Tito. What could happen, mga titos and titas, ha? Kasi sa daily and weekly chart natin, silipin lang natin, ha? Clear na natin to. It's humaba nito, ayun. Parang sa daily chart kasi, so ito yung nakita natin, no? Lower low, o kung dudugtong ko yung channel dyan, sige. So parang chart wise, makikita mo pababa siya, no? Yung presyo. Parang meron tayong bullish divergence, ha. RSI natin paakyat. Pababa ito, pataas yung RSI. So this is a bullish divergence, no? Again, yung mga divergence is just like tinatapik tayo, baka sakaling biglang mag-reverse, ha? But we're not saying na mangyayari yan. Tingin ko na, let's see kung mangyayari yan this weekend or next week or in the coming weeks kasi daily po ito, no? So remember, ang daily ng BTC is 1 week ng PSE. So tignan natin kung next week pa mangyayari itong bullish divergence. So, yan ang nakikita natin. May bullish divergence tayo. Ang ating MACD, nasa taas pa rin yung blue sa red line. So, bullish pa rin yung MACD natin. Yung presyo lang ang bearish. MACD mo bullish, RSI mo bullish, presyo mo bearish. So, kung titignan mo yan, mga titos and titas, kung simula dito, bullish divergence din yung, di ba? MACD natin, bullish din. No, so medyo nandun na tayo. Magdi-decide kasi to Tingin ko in the coming weeks, no, magdi-decide to si Bitcoin kung babagsak ba siya or mananatili siya sa level na yan, magho-hold ba yung 28K, yung iba nakaabang sa 24, kanina may nagsasabi JP Morgan at 10K. Magkakaalaman pa rin tayo. Tayo naman bine-base lang natin yung action natin doon sa chart. Kaya nga nabanggit natin sa inyo sa practical charting webinar, it doesn't matter, di ba? Kung ano yung ginagawa ng chart, 'di ba? Maganda marunong ka magbasa, yes. But what will matter between winning and winning more and losing more is your action based dun sa ginagawa nung presyo sa harap mo, 'di ba? Ano gagawin mo? Let's say, umakyat nga to, what are you going to do? Kung wala kang hawak, 'di ba? Let's say naging bullish, ano gagawin mo kung wala kang hawak? Ngayon, kung bumagsak naman, may hawak ka, what are you going to do? Yan po yung nagmamatter dito. Because Bitcoin will do what it needs to do regardless kung ano yung basa natin sa kanya. Siya lagi ang tama, hindi po tayo. Gets, mga titos and titas? May 3 moves, ha? Sana na-like nyo po yan. Hello po sa inyong lahat. Ito po ay hindi live. Ano lang po ito? Premiere. No? Kamusta po kayong lahat? Sa weekly, pabaon natin. Sabi ko nga, pabaon natin sa weekly. Baka mapilitan wag tayo mag-emergency bukas, ha. Hindi tayo mag-emergency live bukas kung hindi bababa to ng 28K, ha. When we drop below 28, dun lang. Ayan yun, ha. Kaso nga lang, may lakad ako bukas. Kaya dapat hindi bumaba to ng 28K. Sa weekly, we never close below 34. That's one thing na notable sa Bitcoin, no? Hindi po tayo nagko-close below 34. Lagi po tayong may drop below 30. Ilang beses nating nakita yan. Ito po, no? 1, 2, ito, low nito, 30,000. Sumunod, nag-low ng 33. Sumunod, nag-low ng 31. Sumunod, nag-low ng 33. Sumunod, nag-28, no? Ngayon, ang low natin, 32. Pero ang closing natin sa weekly chart. Diba? So, Lunes po yan, ha? Lunes ng Philippine time, 8 a.m., 7:59 a.m. Philippine time, nagko-close po sa weekly to. Lagi ang closing natin, ito 34.6, 35.6, 35.7, 39,
35.6, 34.7. Ngayon po, hindi pa to conclusive kasi biyernes pa lang, 33. Diba? The moment na makita ninyo sa Lunes, ito ay magdadrop. Let's say, tomorrow magdrop, sa Sunday magdrop. Pagdating sa Lunes, close to ng 34, alam nyo na ha, may magic hands. May nagko-control. So, nandun pa rin tayo, intact pa rin yung konso natin, 30 to 40K pagka ginagawa yan. So, ibig sabihin, marami pang chance, di ba? Para lumagari. Kaya yung lagari nyo, huwag nyo papabayaang mapurul yan, ha, mga titos and titas. Yan po. Yan muna, ha. Starter kit, crypto starter kit, ayan. Ayan, panoorin nyo. Pati yung Binance, ayan sa baba. Mga titos and titas. As always, maraming salamat po sa panonood ng video natin. Trade wisely. God bless you all. Bye!